Nagpatuloy ang game at makikita namang nakakapuntos din ang Pola. Ngunit kung papanoorin ang kabuuan ay mapapansing mas may play at ball movement ang Mansalay. Natapos din ang unang quarter na may score na 30-20 at lamang ang Black Knights dahil kay Mendez at Valdez. Habang pabalik nga si Ricky sa bench nila ay makikita sa mukha nito ang pagkadismaya dahil kapag binabantayan siya ni Lee sa pamamagitan ng switching ay pakiramdam niya ay pinagbibigyan lang siya nito. Kahit pa nga ang totoo ay sadyang mas mabilis naman talaga siya rito. Ayaw rin kasing isipin Ricky na hanggang doon lang ang kanyang Kuya Marky dahil sa mga alaalang nakatatak sa isip niya tungkol dito. Hindi ito ang Kuya Marky na nakilala ko noon. Ibang iba na siya ngayon. Talaga bang ganito ka nang maglaro ng basketball? Tanong ni Ricky sa sarili habang nakaupo sa bench na kasalukuyang umiinom ng tubig. Pasimple nga rin siyang pinagmasdan ni Andrea at alam na rin naman ng dalaga ang history ni Lee at ng binata dahil naikwento nito ang tungkol dito kahapon. Ramdam nga din ng dalaga na dismayado ang binata. Magaling maglaro si Kuya Marky, kagaya rin siya ni Kuya Tristan. Pero may balitang bumibili sila ng laro. Kagaya na lang noong panalo nila sa Gloria, hindi naglaro si Galvez at ang pangit ng game ni Magsaysay na gumawa lang ng ilang shot attempts sa buong laro. Sabi nga niya kay Ricky, ito ay matapos ni Andrea na magtanong kay Rich tungkol sa team ng Pola. Magpahinga ka muna Ricky, sabi nga ni Andrea at naisip ng dalaga na pagpahingahin na rin si Gerald dahil nakikita niya sa galawan ng kalaban na walang interes ang mga itong manalo. Maglalaro pa rin ako, sabi naman ni Mendez na ikinaseryoso ni Gerald na kasalukuyang sinasarhan ng takip ng kanyang tubigan. Napatingin na nga lang si Andrea sa mata ni Ricky at nakita ng dalaga na seryoso ito. Wala siyang magagawa kapag ganito ang binata, kaya pumayag na lang siya sa gusto nito. Alam ni Andrea na may gustong mangyari si Ricky kaya gusto pa rin itong maglaro. Pinagpahinga na nga muna ni Andrea ang kanyang starting five maliban kay Ricky. Ipinasok niya si Tuason, Francisco, Alcoba at Punsalan. Ang mga taga-Pola naman ay napaseryoso nang pumasok na rin ang 5 players nila. Wala nga ni isa sa starting 5 ng Monsters ang pumasok. Kahit nga ang kanilang bagong player na si Shaquille Hernandez ay hindi pa rin ipinasok ni Marky na kinadismaya ng bahagya ng mga kabarangay ng batang iyon. Lalo na ng kapatid nitong nagpunta pa rito para mapanood ang kanyang kuya. Napakuyom naman ang kamao si Ricky nang makita ang mga players ng kalaban. Napatingin din siya sa bench ng Pola at makikita ngang masayang nakikipagkwentuhan si Cedric Garcia habang si Marky Lee naman ay abala sa pagkutingting sa phone nito. Kitang kita ang kawalang interes ng mga iyon sa laban. Maging sa mga players na ipinasok ng Pola ay ganoon din ang nararamdaman ni Ricky. Sumilbato na nga ang referee at pagkasambot ni Mendez sa bola ay mabilis niyang ibinaba ito sa side nila. Isa-isa niyang nilampasan ang mga players ng kalaban na humarang sa kanya. Pinakita niya sa mga manonood ang kanyang ball handling skills at ang kanyang speed. Sa ikalawang quarter ay mas lalong dinumina ng Mansalay ang game at ang mga taga-Pola ay parang hindi natutuwa sa kanilang napapanood. Maging ang mga may pustang pera para sa Pola ay napapasigaw na lang sa bench nila. Ano Cedric, hindi pa ba kayo papasok? Lumalaki na ang lamang ng kalaban, sigaw ng isang grupo ng mga kalalakihan. Tumawag ka naman ng timeout Marky Lee, sigaw pa ng ilan dahil sa nakalipas na minuto ng second quarter ay tuluyan ang napunta sa 20 ang kalamangan ng Mansalay. Sa kabila nga nito ay wala man lang reaksyon ng pagkadismaya ang mababakas sa mga players ng Pola na parang masaya pang nagkikwentuhan. Si Shaquille Hernandez nga ng oras na iyon ay makikitang magkadaop ang mga kamay habang nagdidilim ang paningin na nakaupo. Sobra na raw ang nangyayaring ito. Hindi raw siya makaramdam ng competitiveness sa mga kasamahan niya. Napapailing na nga lang siya sa kanyang sarili.
Gusto na niyang magsalita pero pinangungunahan siya ng kaba mula sa kanyang Kuya Marky na makikitang seryosong nakatingin lang sa loob ng court. Ganito ba talaga ang team natin, Captain Marky? Matapos nga ang isang dunk mula kay Alcoba ay hindi na nga napigilan ni Hernandez na mapasalita sa katabi niyang si Marky Lee. Kasabay rin ito ay ang biglang pagseryoso ni na Cedric at ang mga katabi nito ay napatingin na lang din kay Shaquille na makikita sa mukha ang kaba. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Marky na ang dating naman kay Hernandez ay nakakatakot. Parang gusto na lang niyang manahimik. Pero kung ganito raw naman palagi ang mangyayari sa kanya sa team na ito, nakaupo lang sa bench, dahil kahit anong gawin niya ay alam na niya ang resulta ng game. Ito na ang ika-6 nilang laro at ni minsan ay hindi niya naramdamang mag-enjoy na maglarong kasama ang mga ito. Baka raw dahil sa mga ito ay mawalan pa siya ng gana sa basketball. Sumali siya sa team na ito dahil sa pangarap niyang makilala sa basketball, mag-ipon para makapasok sa kolehiyo at mapanood siya ng kanyang kapatid na si Sherwin na maglaro. Isa pa, masaya rin siyang maglaro ng basketball, lalo na kapag may totoong kompetisyon. Ngunit sa mga nangyayari sa team ngayon ng Pola ay parang hindi raw mangyayari ang mga nasa isip niya. Dahil sa pagbebenta ng laro, pagbili ng panalo at pagpusta ng malaki ng kanyang mga kasamahan ay sinisira nito ang totoong diwa ng basketball para sa kanya. Hindi na nga ito kaya pang tiisin ni Shaquille, kung kaya't hindi na rin niya napigilan pang magsalita sa kanyang captain kahit pa marinig ito ng kanyang mga kasamahan. Handa na akong matanggal sa team. Babawi na lang siguro ako sa 1 taon. Sabi na nga lang sa sarili ni Shaquille bago ito gawin. Lahat ba ng mga players natin, Captain, ay walang interes na seryosohin ng basketball? Sana pala ay hindi ko na lang tinanggap ang offer ninyo na mapasali ako rito. Hindi ka masayang maglaro ng basketball kung ganito ang mangyayari. Kaya mag-quit na po ako sa team ninyo. Sabi pa nga ni Hernandez na makikitang nanginginig pa ang labi dahil sa kanyang mga sinabi. Sa kabila ng kaseryosohan ni Shaquille ay nagawa pa rin nga itong tawanan ng kanyang mga kasamahan sa pangunguna ni Cedric Garcia. Bata ka pa nga. Alam mo, sa OMPL may mga powerhouse team ang hindi natin matatalo kahit pagalingan natin. So, ang pinakamabuting gawin ay ang pagkaperahan nito. Wala kaming interes na pumasok sa Final Four o kahit mag-champion. Sa ilang taon na namin sa team ng Pola ay malaki na rin ang kinita namin dito. Alam mo, Shaq, kung makikisakay ka sa agos ng ginagawa namin, magkakapera ka. Makakaipon ka para makapasok sa kolehiyo. Kumibit balikat pa si Cedric. Pero kung mag-quit ka, hindi ka naman pipigilan ng boss captain mo. Mamaya, paldo na naman kami kapag natapos ang game. Iyon ang tunay na saya at wala sa paglalaro ng basketball. Bata ka pa, kaya hindi mo pa alam ang realidad. Sabi pa nga ni Garcia na sinang-ayon na naman ng mga kasama nito. Makikita pa ang napatawa ito at kapansin-pansin naman ang kaseryosohan ni Marky Lee ng oras na iyon. Nang mga oras ding iyon, napaseryoso na lang ang bench ng Pola nang biglang tumalon si Mendez nang ang bolang natapik ni Francisco ay tumapon palabas ng court. Sa tapat nga nila iyon dumiretso. Hinabol pa rin nga ni Ricky ang bola kahit pa nga lamang na sila ng mahigit 20. Nakita rin nga ito ni Marky Lee na hindi na nakatayo dahil sa pagkagulat. Naisalba ni Mendez ang bola at kasabay nito ay ang pagngiwi ni Lee dahil tinuunan siya ng batang iyon sa sikmura. Si Marky Lee ang binagsakan ni Ricky Mendez na kinaseryoso nga ng mga kasama nito. Gulat na gulat nga si Shaq sa nangyari at agad niyang inalalayan si Mendez para itayo mula sa ibabaw ng kanilang team captain. Ang galing, hinabol pa rin niya ang bola. Biglang sambit ni Shaquille sa sarili habang pinagmamastan ang nakatayong si Mendez na ngayon ay seryosong nakatingin kay Marky Lee na nakahawak sa sikmura nito.
Sira ulo ka, Ricky. Sinadya mo ba iyon? Inis na wika naman ni Marky Lee na tumayo't hinarapan si Mendez na napangisi na lang. Kung sa palagay mo kuya isinadya ko, ay ano naman ang gagawin mo? Nasa bench ka lang, nakaupo at takot na matalo ng batang dati ay nilalaro-laro mo lang sa loob ng court. Sambit ni Ricky habang nakataas ang noo na nakatingin sa kanyang kuya Marky. Napatayo na nga rin ang mga players ng Pola dahil parang hindi raw nila gusto ang ginagawa ni Mendez. Ang mga players naman sa loob ng court ay napahinto ng sumilbato ang referee. Pagkarinig naman ni Ricky sa bagay na iyon ay inismidan lang niya si Marky at tumalikod na para bumalik sa loob ng court. Hindi ka basketball player kung hindi ka mag-e-enjoy na laruin ito, sabi nga ni Ricky habang naglalakad palayo. Napakuyom naman si Lee nang marinig iyon at kasabay nito ay bigla na lang din niyang nakita si Richard Mendez sa player na iyon. Sinabi na rin ito sa kanya noon ng kapatid ni Ricky at para siyang nanghina dahil doon, at kasabay nito ay ang paghapdi ng kanyang sikmurang diniinan ng player na iyon. Si Shaquille naman ay napaseryoso sa sinabing iyon ni Mendez. Kahanga-hanga raw ito kahit pa nga 5'6" lang ito. Isa pa, napatingin din siya kay Marky Lee at parang wala raw ang mayabang na aura nito ngayon na ipinagtataka rin niya. Ganyan na lang ba Marky ang gagawin mo? Ngayong nakalaban mo na ang kapatid ni Richard, magpakatotoo ka na sa sarili mo. Si Ricky rin ang nakapagpabalik sa akin sa basketball, kaya sigurado akong mangyayari rin sa iyo iyon. Napalingon nga bigla ang mga players ng Pola sa kanilang likuran nang marinig iyon. Si Marky naman ay nagdilim ang paningin nang makitang narito sa bench nila si Tristan Agoncillo ng Calapan. Sigurado ako gusto niyang makalaban ka bilang isang tunay na basketballista. Kung gusto mong maging mahusay ang kapatid ni Richard, bigyan mo siya ng totoong challenge. Ipakita mo sa kanya na ikaw pa rin iyan, Marky. Seryoso pang winika ni Tristan at pagkatapos noon ay napatingin din siya kay Cedric Garcia. Iwas-iwasan mo ring sumama sa mga tulad ni Garcia. Walang alam sa basketball ang isang iyan. Dagdag pa nga ni Tristan na ikinaseryoso ni Cedric. Ang yabang mo pre ah. Ano ba ang gusto mong sabihin? Biglang tumayo nga si Cedric na balak sanang harapin si Agoncillo. Tama na Cedric. Malakas na wika naman ni Marky na ikinaseryoso ni Garcia. Ang mga players nga ng Pola ay napalunok din dahil parang may galit daw ang tono ng pananalita ng kanilang boss captain. Anong nangyayari? Tanong naman sa isip ni Shaquille ng oras na iyon. Napatingin na nga lang siya kay Agoncillo na bumalik na sa audience area. Hindi ko tatanggapin ang pagkikwit mo Shaquille. Mahinang wika ni Marky na napatingin sa kanyang katabi. Ikinaseryoso rin ito ng mga kasamahan niya, lalo na nga si Cedric. Tumayo nga si Marky at tumingin sa game officials. Napatawag siya ng timeout at pagkatapos noon ay napatingin din siya kay Ricky Mendez na nakipag high five pa kay Tuason at Francisco. Mag-ready ka na Shaq, samahan mo ko, maglalaro tayo. Seryosong winika ni Marky at si Cedric naman ay napalunok sa datingan ngayon ng kanilang captain. Si Hernandez naman ay nagulat sa narinig niya at baka raw hindi ito totoo. Sigurado po kayo? Pasensya ka na kung dahil sa pagsali mo sa Pola ay tila sinisira namin ang mga pangarap mo. Ang pagtingin mo sa basketball dahil sa mga ginagawa namin. Wika ni Marky Lee na makikitang nakangiti habang nakatingin sa batang iyon. Magmula ngayon, maglalaro na ako bilang isang tunay na manlalaro. Sigurado naman ay masaya ka na Richard sa gagawin ko, hindi ba? Pagbibigyan ko lang ngayon si Ricky. Sabi pa nga ni Marky na napatingin sa itaas ng mga sandaling iyon. Maraming salamat sa mga sumusubaybay sa kwento ni Mendez at ng Kinben Book 4. Thank you muli at ingat.